Good evening everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Pwede po ba kayong bumati sa mga tao sa paligid ninyo ng isang magandang gabi? Sige po, tayo tayong lahat. And then batiin nyo naman po yung mga tao sa paligid po ninyo. Hanap po kayo ng mga pinaka-onti na yung 5, at least 5 tao sa paligid ninyo. Hindi na yung kaliwat kanan, likod at harap, kundi sa paligid. Let's welcome each other. Welcome po muli sa ating mga friends from AHCX, mga classmate ni Kuya Rex. Welcome po muli. Sabi ko, batiin nyo, hindi ka nagbatian eh. Batiin mo ninyo. Ayan. Batiin natin ang isang isa. Ingitian mo natin. At sabihin, it's nice to see you. Ayan. And thankful din tayo kay Nanay Martinez. Nakasama din natin ngayon. Ayan. Actually, this time, di ba usually parang sa youth ito, pero sabi natin kanina sa Don't Watch, welcome din yung ating mga parents na mag-join. Dahil this evening, mga kabataan, mga kapatid, gusto natin ipag-pray yung ating mga kapatid from Isla Puting Bato at mga kapatid po natin from Dream Tondo Church na kamakailan lang po, few days ago po ay nasunugan po at napakalaki po ng sunog na nangyari sa Isla Puting Bato. Kaya this evening po, gusto natin, hindi naman po tayo magpakalibo kasi nasunugan tayo, kundi magpasalamat kay Lord dahil sa kabila ng lahat ng ito, alam po natin ang Panginoon, He is our God. Amen? Siya po ang Diyos natin na makapangyarihan, ang Diyos na patuloy natin kasama anumang panahon, anumang sitwasyon. Hindi man natin mauunawaan why God allowed these things to happen. Pero alam po natin na sa Panginoon wala akong aksidente kay Lord. Amen po ba? Pwede po bang malaman dito, sino po dito among you here, yung mga nasunugan na wala po ng tahanan, taas po ng kamay? Ayan, naiilan mo tayo. Sino dito may bahay pa? Yung gusto mong mabuti. Yung gusto mo, yung may mga bahay pa, kailangan magpasalamat kay Lord dahil Lord, alam niyo po, yung biyaya ng Panginoon na may bahay pa po tayo. At sa mga nawala na po ng bahay, maaaring nawalan kayo ng bahay, pero tandaan ninyo, ang bahay ay gusali lang. Tama po? Ang nagmamatter is na yung family na kasama mo pa din. Isa sa pinagpapasalamat natin, wala tayong casualties itong nakaraan. Among our members especially, at lalong tama ba, walang casualty na na-reward na namatay nitong nakaraan ng sunog. So, isang bagay na pinagpapasalamat natin kayo. Mas mahalaga pa rin ang buhay kaysa sa bahay. Amen? Mas maganda ho na magkakasama pa rin kayo. Walang umiiyak dahil may nawala. Okay po. Ngayon pong gabi, as we start this evening's worship time, tayo pong lahat ay maganda ng ating mga sarili, as usual. Pwede po bang yumuko muna tayong lahat and i-invite lang po natin ang Panginoong Diyos sa kanyang presensya ngayong gabi as we worship Him and as we come to Him in worship and in praise. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. And let's just declare na kung wala ang Panginoon, walang kabuluhan ang lahat ng ito. Wala po tayong maipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Kaya let's just come to the Lord with a humble heart. And let's declare that sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo ng Diyos, that we can come to Him, we can worship Him. Panginoon, maraming salamat po aming Ama sa gabi pong ito, Panginoon. Lord, kami po, O Diyos, ay lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba aming Amang Banal. Nagpapalinis po kami ng aming mga puso, ng aming mga kaisipan. Lord, anumang bagay, Panginoon, ang nakahadlang sa aming pong paglapit sa inyo, sa aming pangungusap sa inyo nitong mga nakaraang araw, patawarin mo po kami, Panginoon. And Lord, we pray na patuloy mo kami pagkalooban ng malinis na puso sa aming paglapit sa inyo. Lord, more than the songs that we're about to sing, Lord, tinitingnan mo, Panginoon, yung puso ng bawat isa. Na tunay, Lord, nais kayong itaas. Nais kayong maging sentro, Panginoon. At hindi yung aming pong mga sarili.
Lord, tulungan mo po kami sa tulong po ng iyong Espiritu Santo at kalakasang nanggagaling sa inyong Panginoon na kayo lamang po ang aming tingnan, kayo ang aming pupurihin at sampahin. Panginoon, kayo ang i-desire namin maitaas, Lord, sa gabi mong ito. Panginoon, alisin mo sa aming paligid anumang distraction, Lord, anumang pong gawa ng kaaway na nais, Panginoon, hadlangan kami na maranasan ang iyong pong pagkilos. Panginoon, amin itong tinatakwil at pinapaksi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po aming Ama. Lord, this evening, patuloy namin dinideclare, Lord, na kayo ang Diyos sa amin pong kasama. Kasama ka namin, Panginoon. Anumang sitwasyon, anumang panahon, Lord, anumang pagsubok sa aming buhay, Panginoon, kayo ang Diyos na patuloy na sumasama sa amin. Kailanman hindi mo kami iniiwan at pinapabayaan, Panginoon. Salamat po aming Ama. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang pagsamba at lahat ng pagluwalhati sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Gusto ko po makalanin ng isang malakas na amen sa mga taong handa na magpuri sa Panginoon. Amen.
Sige po, hinga-hinga po muna tayo. Ngayong gabi po gusto ko pong bigyan po kayo ng just a few words po of encouragement. Magpapaalala ko ng Panginoon sa ating lahat. As a church, na alam niyo po, personally ako po bilang isa ko sa mga lingkod ng Panginoon dito sa ating church. Nung nalaman ko po ang nangyari po sa Dream Tondo Church at sa buong Isa Puting Bato, sabi ko nga ako kila Pastor Jonah, kami po ni Kuya Rex ninyo at iba po mga kabataan ay nasa ating library kasi yung nag-aayos po tayo ng library, ng bago nating library, tapos na-encode kami ng mga books, nagka-classify kami ng mga books, nasusort out kami. And suddenly nakita namin sa GC na sabi nila yung isla nga daw nasusunog. Nasa Purok 3 daw yung sunog. So ako naman po, ang initial ko na response, parang ay typical may sunog. Ang isip-isip ko talaga, ay okay lang yan, maliit lang yan. Tapos maraming tao panigurado, magtutulungan sila. Tapos isip ko pa, marahil malapit lang naman yun dun sa dagat, baka kumuha sila ng tubig doon, tapos magtulong-tulungan sila, agad-agad maaapula. So maya-maya, mga ilang minuto man lumipas, biglang parang nararamdaman namin nag-i-intensify na, kasabay ng mga bumberong dumadaan na, lumalakas na yung mga bumbero, sunod-sunod na yung daan. Tapos sabi ko, baka naman something na yan. Sabi, lumalakas na daw yung apoy, kaya sabi ko kay Kuya Rex, bumalik ka na ng Dream. Iwan mo na to, tapos tingnan mo doon, baka may matulong ka sa mga kabataan, baka may something na sa kanila. At yun nga, ang nangyari nga ho ang bilis ng mga pangyayari. Yung nakala nating maliit lang na apoy, umabot hanggang 5th alarm. Tama ba? I think it was until 5th alarm, nagsimula ng mga 3:49 PM, natapos ng 1:00 na, nag-declare ng fire out ang BFP. So, ngayon pong gabi, gusto ko lang po kayo bigyan ng background. Why are we here gathered ngayong gabi? At nilaan mo natin itong gabing ito para ko ipanalangin ang Isa Puting Bato, ipanalangin po ang Dream Tondo Church, kung ano po yung magiging next step po ng ating iglesia. Dahil dalawang center po natin ang talagang kinain ng apoy, at kung tinignan mo namin yung lugar ng ating mga kasamahan, ay masabi natin talagang back to zero po ang ating Dream Tondo Church. Kasama po doon yung buong Purok 3 hanggang Purok 5 na naapektuhan po, talagang zero yung mga bahay, ang natira na lang yung mga pader. So ito po ang mga nangyari nung araw mo na yan, may ko yung background para sa mga tagalab na hindi aware at nakita lang yung mga ganap sa Facebook post, ganyan. So yan po yung nangyari, view yan from, it's not my own picture, so nandiyan po yung may-ari sa baba. So yan po yung view from the opposite side ng Isa Puting Bato. So yan po yung view na umaapoy na talaga hanggang hapon. And ayan po, ang mga tao po nilikas sa kabilang side ng Isa Puting Bato doon sa area ng ICTSI, sa container side. Kasi nga yung bako, kasi nga wala na talaga space. So, sino mo dito mo nakapunta na sa Isa Puting Bato or sa Dream among sa mga Tagalaw? Yan, ilan lang, di ba? So, kaya pinapakita kasi bakit hindi mo alam ano bang pinag-uusapan natin. Ayan, so maliit yung doon, iskinita ng isla, kaya nga kuliglig lang na talagang sakto doon sa lugar. Plus habal-habal lang talaga yung nakakapasok doon. Habal lang ang nakakapasok. Single lang na mga motor ang nakakapasok doon sa area. So imagine kapag talagang may sunog, talagang mahirap yung pag-apula ng apoy dahil nga masikip ang daan. Location-wise, it's very disadvantaged sa mga firefighters natin. So ang nangyari po, ayan, nakikita niyo yung ito pong building na to, ayan po ang ating Center 1. At dyan mo nakatira si Kuya Rex. Pag-aari niya yan ay, sa second floor siya dyan nakatira, at yan din po nag-dyan ang house ng ating bakery sa baba. Tapos sa taas po may rooftop din. So, isa sa dalawa sa malaking mataas na building in that area. Second to Center 2. Ayan. So, ang nangyari yan po, taken by Kuya Rex na yan, yung mga picture na yan. So,
Si Kuya Rex din yung ay nagpaka-Spider-Man, umakyat sa mga pader at para kung makakuha lang ng angulo. Para ma-update kami, ano na ba? Sinusubaybayan yung lakad ng apoy kung nandun na ba sa nasa sa bahay. Kasi kampante mo talaga kami, isip-isip ko talaga, hindi, yan, church ni Lord yan, hindi talaga yan. Talagang yun yung aking kasiguraduhan. Dineclare ko na, sabi ko, hindi makakaabot yan doon. Sabi ko pa nga, pagdating ng apoy sa Center 2, yung Center 2 yung magiging panangga. Isip-isip ko Lord, kasi di ba, mataas yung Center 2 natin, so kaya hindi makakaabot yung apoy doon Isip-isip ko. Pero hindi, talagang mapakalakas ng apoy, nakarating siya hanggang sa Center 1 and lumagpas pa. So yun yung ating Center 2, nakita namin siya sa saksi. Ewan kung bakit pinicture yung saksiyan, siguro sabi bakit parang mayroong malaking building doon sa gitna ng isla. Yan yung ating dream center from the side na ICPSI. So, yan yung moment na ginagapang na siya ng apoy, itong building natin. And then, ayan na nga, meron ng apoy, nagkaroon ng apoy sa paligid niya kasi mga houses yun nasa paligid, so yan po ang nangyari. And then ito po yung nasa background ng ating poster tonight, na yan po yung dating view from the rooftop ng ating Dream Center 2. At ngayon po ito na ang nangyari sa kanya. Diba po, how sad to see. At majority pa daw ng mga bahay na nandito ay mga bagong pagawa. Yung mga bagong pagawa, siguro bagong fix ng mga bubong, ng mga pader. Pero sa isang iglap, naging ganyan na lang. Diba? How sad to see this. And yung pag pumunta ka sa area, yung dating yung parang film mo, laging may videoke, laging mayroong yung masiglang mga bata, napalitan na ng mga batang nangangalakal, ng mga bakal, ng mga pwede nilang masalba pa doon sa area na pinagsunugan. And at the same time, ayan po yung ating first floor ng Dream Center 2, sa mga hindi pa nakakapunta, para for you guys to know how big is the damage and then how you can really pray for Dream Center, Dream Tondo Church. So yan yung ating eksena kapag napupuno yung ating church sa mga gathering natin. First floor, second floor. Ang first floor natin naging ganyan naman siya ngayon. So lahat ng gamit, ang masaklap pangunon, hindi lang apoy ang naging kalaban natin. Naunahan pa ng apoy ng magnanakaw ang apoy. Bago pa mag-apoy, panigurado may ilan nang nagsentro doon sa church kasi malaki yung building, mainit sa mata nila, at maraming kagamitan natin ang allegedly ninakaw. Siyempre wala naman tayo talagang proof na nanakaw yung mga bagay, pero walang anumang bakas. Diba ang dami natin upuan sa Dream, ganyan? Ni isang bakas ng pagkamelt ng mga upuan. Lalo sa first floor, wala kang makikita. Pero ang daming upuan yan. Yung ating sound system booth din, wala. Di ba merong yung parang cabinet ng sound system, plus the mixer. Di wala man lang paramdam ng yung hawakan ng aparador, yung gano'n. O di kaya yung ulo ng microphone, wala Di ba ay, yan yung ulo ng microphone, kinakantahan ko yan. Tapos biglang wala kang makikita. Di wala kang makita mga wire. Kaya talagang si Ruben nalungkot talaga, di ba? Kasi niya yung pugad niya yun. So, ito po yung sitwasyon ng Center 2, first floor. And then yung second floor na yan, yung pinagdarausan ng mga tutorial classes, ng mga Sunday school, Saturday school. This was the time na nagsisimula ang Saturday school natin sa Dream. Yan, yung poging Kuya Ansel, siya pa, So, ayan di ba? Pero ngayon, pinalakpakan si Ansel. Ngayon, ang nangyari dyan ganyan, hindi naman nasunog, pero nasunog yung mga electric fan, nag-melt yung mga electric fan, naging mga palawin yung mga kasi sobrang init, and then maaamoy mo yung usok talaga, yung abo, yung ganung pag nasunugan, di ba? Tapos, thank God, kasi itong mga bagay na to, naigit na ni Pastor XP. So, hindi siya nagilid, kasi kung nakain itong mga gomang pang taekwondo, aapoy talaga din yung second floor. Pero, end of time, naigit na para in case. Kaya hindi masyadong nasunog yung second floor. Pagdating naman sa third floor, sa library side natin,
Sa library naman ng third floor, kung saan nagdadaos, ito naman din ang naging kahihinatnan. Mas umitim yung kisame, at ang matindi niyan, nilooban talaga din yung third floor. Yung eksena ng mga nanakawan, yung nakabukas lahat ng gamit, nakakalat yung mga costume na originally nasa nasa storage, ayun. And then, may mga bagay na tinangkang nakawin. And so, yun yung medyo malungkot doon na nanakawan ka na nga, tapos church na nga yun di ba? Parang hindi ka pa na-concession, church na nga yung nanakawan mo. Baka kidlat ang gabi na, di ba? Pero wala talaga ibang tao. And then, ito yung ating rooftop, nung kakagawa pa lang ng mga bubong kasi repaint natin yun. Pero ngayon, ganyan na siya. Lahat ng tiles ay nagsiputukan, nagsipagbakbakan. And then, talagang nangitim din yung mga roof natin. And then, ito yung ating kitchen doon na amazingly, surprisingly, ang mga kawali ay nawawala. Yung mga malalaking pangluto ng pansit, mga rice cooker na napakalaki, biglang nawala. Sabi ko, hindi. Habang nagsusunog yata, nagsasain sila ng marami. Yung mga tao. Pati, thank God yung rep, siguro hindi nila tinangka. Kasi yung rep namin sira eh. Alam nilang sira, hindi rin na ako. Pati kutsara, tinidor, ilang daan ng kutsara, tinidor sa din, wala din. Walang bakas. Tama ba? Walang bakas. O walang bakas sa mga yung hindi, di ba? Nasusunod na, kutsara, tinidor, pinagdiskitahan. Ayan. And then yan yung hagdan. Ito medyo iconic sa akin itong hagdan na ito, kaya pinicturan ko eh. Kasi yan yung simbolo na umaakyat ka na eh. Hagdan na yan. Papunta doon. So, ganyan ang itsura niya guys. So sad to see. And then ito din, yung aking dating maliwanag na parang school, yung ating dream center 2, ganyan na yung itsura. And then ito naman yung ating center 1, ayan, going to center 1 tayo, yung first floor sa third floor na center 1 natin. Sa center 1 yan yun, yung may bakery tayo dyan, di ba? Ayan, nawala kaya yung oven. Tingnan nyo. Hindi. Hindi daw wala yung oven. Ganyan ang alamang. Ganyan yung itsura niya. Yung mga ovens natin nandito sa left and right. Tapos lahat ng mga yung mga trays. And yung mixer, mabigat kasi yung mixer kaya hindi siguro nadala. Tsaka halata, mamaya yung bahay, hindi lang may mixer yung bahay, di ba? Tapos may oven na napakalaki yung bahay. Lumulutang yung bahay mo, tapos bigla may oven na napakalaki doon. So parang mahahalata eh. Kaya siguro hindi rin kinuha. The second floor, yan yung second floor, and then dyan din nag-i-stay si Kuya Rex, may room niya yung may room na ginawa para sa kanya. Pero nung ito nasunog na ganyan na siya. So, very sad. And then, lahat din ng damit ni Kuya Rex ninyo, walang bakas na, di ba pag damit na sunog, mayroong bakas pa na nagdikit-dikit sila? Wala eh. Paano gaganda ng damit niyan eh? Mga t-shirt, wala. Tapos sa partida may bago pa siyang sapatos, wala din. Hindi pa nasusuot yun, never been touched, never been worn. Yung sapatos na yung pang basketball, hindi niya pa nasusuot, nawala din. Laptop din niya nasunog, IDs niya nasunog, lahat ng papers niya nasunog. Natira na lang, natira? Wala. Natira dito yung mga books kasi yan eh. Yung magnanakaw ayaw magbasa. Iniwan dito. Nandyan lang. Hindi pinili, sabi talaga medyo bobo talaga yung magnanakaw. Ayaw magbasa eh. Kaya pinapasaya ko lang ako kayo. Pangatlo, ayan na. Ito yung ating paligid. Yan. Lahat ng nakikita bahay doon dati sa bandang dagat, wala na po yun guys. Talagang puro naiwan na lang ng poste ng mga bahay. So wala na. Pag tinignan nyo from above, dati punong-puno yan eh. Medyo may gems pa nga minsan na makikita mo. Pero ngayon wala na. Ganyan na lang yung itsura. And then, ito. Bakit? Hindi ko sinasadya. Nandiyan ka ba? Ito, kasi sumusunod-sunod ka sa amin. Ayan ka tuloy. Sorry, hindi ko sinasadya. Akala ko someone lang. Ito mama sila, napansin. Akala ko nga tinatawanan niya ito eh. Ito pala. Ayan, so yan si Ryan, si Chinitong Ryan. Ayan yung itsura mo ng ating paligid ngayon. And amazingly, nasunog ang lahat ng bagay sa Center 2, Center 1, pero ang Bible ni Kuya Rex yung hindi nasunog. Diba? How powerful that is. Yung power ng Bible niya na Pinoy version na kamakailan ng binili, hindi nasunog. Hindi naman ako naniwala sa mga superstitions,
Pero niniwala ako ng Panginoon makapangyarihan. At ang kanyang salita ay makapangyarihan to the point na He can show His power. Even here, manifested na yung kanyang salita ay never madi-destroy. Never matatalo ng anumang kapangyarihan. And I'm just amazed with this. Now guys, sinasabi ko to sa inyo guys kasi marami sa atin dito ang makaitip lang siya na o nasunog, parang it's another accident o parang isang malaking pangyayari. Pero ang nais ko ibigay sa inyo mga mensahe ngayong gabi po, mga kabataan, at even mga ilang nanay na nandito, is ano kayang mensahe ng Panginoon sa atin? Diba? Tayo ho na, let's say, buo pa ang bahay, hindi ko tayo nasunugan. Alam niyo po, isa sa mga realizations ko after nito nangyari, nasa mundo natin, wala talagang bagay na pangmatagalan. Here on earth, lahat ay temporary lang. Na yung bahay natin na pwedeng pagandahin natin, ngayon pinagkakabalahan natin buuin, di ba, pinagpapawisan ng yung mga ama na buuin, pinagsisikapan, pinapaganda, kahit papaano, kahit sa maliit na espasyo na yun, pinapaganda natin yung mga tahanan natin. Pero God reminded me once again na ano bang pinaka-importante sa lahat? Of course, ang bahay ay mahalaga, pero at the end of the day, ang pinakamahalaga pa rin ay yung yung buhay na meron tayo galing kay Lord. Pwede mawala lahat ng bagay na ito na pansamantala, damit, sapatos, lahat ng mga bagay, appliances, mga gamit mo sa bahay, o mismo yung bahay mo, pwedeng mawala sa isang igla. Pero napakaganda ng isang buhay na kahit mawalan siya noon, may isang bagay na hindi mawawala sa kanya. Magkaroon man ng sunog, magkaroon man ng napakalaking aksidente sa buhay mo, may isang bagay na hindi mawawala sa iyo kung nakay Kristo ka na. Walang iba kundi yung pananampalataya mo. At napansin ko, yung mga tao nasa Panginoon, iba yung reaksyon ng mga tao nasa Panginoon kumpara dun sa mga tao wala pa kay Lord. Ang nasa Panginoon na marahil, pwede siyang mag-alala ngayon, malungkot, it's a normal response natin na pag binawala sa atin, we're sad, at marahil nangihinayang tayo. Talagang nakakapanghinayang sa kay Kuya Rex nga lang eh. Parang the day before na, binili yung kanyang sapatos, and then meron pa siyang tinatagong cash for tuition fee ng kanyang kapatid. Sorry kung okay na sabi ko, pero may 15,000 cash ang tinatagong na wala. Nakakapanghinayang. Pero maganda doon pag nag-usap-usap yung mga magkakapatid, lagi ganito ang sabi. Okay lang yan, bagay lang yan, mapapalitan yan. Ang mahalaga, may pananampalataya ka pa rin. Ang mahalaga, buhay ka. Tama? Diba how grateful are we to the Lord na sa lahat ng disenyo na ng pagkakasunog ng lugar ng time na yon, hindi niya inalaw na may isang member sa atin ang nandoon sa bahay at nawalan ng buhay dahil sa sunog. Nawalan man na tayo ng bahay, pero nandoon pa rin na magkakasama yung pamilya, magugutom man, pero alam niyo po isang bagay na pinagpapasalamat natin din bilang isang Pilipino, nasunugan na lahat-lahat, pero kaya pa rin magkwento ng masaya. Kanina pumunta kami ng complex para mag-check doon sa evacuation area. Natuwa kami kasi si Sunny tama? Sunny Boy? Ano ba full name mo? Sunny Boy ka, di ba? Si Sunny, Si Sunny, kinakausap namin siya kanina, nandun siya sa tapat na evacuation. Pero nakaka-bless lang, the way siya na magsalita, ewan ko dati pa siyang ganyan magsalita na lagi nakakita. Pero yung, alam mo yung sitwasyon na wala naman siyang naligtas ni isang damit, yung suot niya that day, ang matindi pa noon, bago siya nasunugan, naglalaba pa siya. Naglaba pa siya ng damit, tapos natulog siya. Pag-gising niya, nasusulog na daw. Pero na-amaze ako kasi kanina, kung paano siya magkwento na, dito sa evacuation, sarap dito kasi lagi may pagkain. Sabi niya, di nga nawawalan pagkain. Paano ang lunch nila kanina? Paano kayo? Andok sa ulam nila. Diba? Sana all. Diba? And then, kung paano niya tinitingnan na, Kuya, kanina nga, gusto namin mag-donuts, gusto namin mag-service. And the fact din na nandito siya ngayon, I'm thankful kasi ganun yung tingin ko nagagawa ng Panginoon sa buhay natin. Doon yung sinasabi natin kanina sa mga awitin natin na kailanman hindi ka mag-iisa.
Di ba ho? Nasabi mo, dumaan man ako sa apoy. Hindi naman literal na dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Try mo magpunta sa apoy, hindi ka masunog. Masusunog ka. Pero ang kahulugan nung dumaan ka man sa apoy, hindi nawawala ng pag-asa ang buhay mo. Dumaan ka man, nasunugan ka man, nagkaroon man ng matinding pagsubok sa'yo, pero yung pag-asa sa'yo hindi nawawala. Yung ngiti sa'yo hindi tatalo ng kalungkutan at ng pagkakadismaya dahil ang Panginoon nasa iyo. At alam mo, ang nawala sa iyo, bagay lang, hindi nawala sa iyo ang Diyos. Amen? Ng mga bagay na nasa mundo to, pansamantala lang. Talagang pag nawala tayo sa mundo to, mawawala yun, hindi natin masasama. Pero ang napakaganda nun, nakakangiti ka, nakakapagpatuloy ka kasi alam mo si Lord sasamahan ka niya. May pag-asa kay Lord. Kaya nga, sorry to, dapat pala, I would like to ask permission kanina, I forgot Iri. Si Iri po, I was also impressed. Kasi si Iri mo, meron din siyang testimony na nung araw mo na nasunugan din, isa siya sa mga taong na nandoon sa Center 2, the moment na nagkaroon ng sunog. Tapos si Ate Iri, yun na si Ate Iri. Yes, Ate Iri, na number 1 Englishera ng center. Talagang na-impress ako sa kanyang tula, kasi hindi ko naintindihan yung nasa dulo. Then, I'm impressed how she was able to write this poem, this beautiful na tula, habang siya ay naghihintay doon sa dulo ng isla, kasi na-stuck sila doon. Bawal silang lumabas dahil sa sobrang init, bawal sila kasi umaapoy pa yung, pinaatras sila papunta doon sa dulo ng dagat eh. Nakapunta na ba kayo doon? Yes! Talagang proud siya nakapunta. Doon. Kaya she was able to write this down. At okay lang ba na you can read this? Kasi dapat yun yung plano ko, ikaw talaga yung magbabasa. And kahit hindi daw siya sabihin, pero lalo ka. Dali, ipakibasa lang tapos share yung Ayan. Mabasahin ko na. While evacuating to the far end of Isla, in search of safety, with no other way out, a fierce sunset closed. Looking from afar, through the tears of trauma, I can't help but admire its paradoxical beauty. Despite the devastation, there is a haunting allure to the sea. It's as nakakasad kasi I-remember what happened doon. It's as fierce the blaze that consumed half of the town. It echoes the anguished cries of people of all ages around me. It burns with the intensity of the blood spilled throughout. It rages with the same intensity as the surge of panic and adrenaline, as furious the fading hope and shattered aspirations for tomorrow, an irony of beauty and wounds, the juxtaposed side. Yeah, right lang po. So, nandun po ako because we were practicing para po sa roleplay ng Saturday School with some youth ng Dream Church. Tapos po, out of the blue, mayroong nag-horn ng motor. Kung hindi po yung nag-signal, wala po kaming idea kung ano po yung nangyayari sa labas. Like, nandun lang kasi kami tapos nagpapahinga na lang, i-revise na lang po namin yung script, gano'n. Tapos biglang may horn. Tapos ayun na po, biglang nagsitakbuhan na po sila until 4 na lang ata tayo nagara. 9 kami, 9 down to 4. Kasi some of them, nagpunta na po sa family nila. So ako, nagiginig ako, natatakot ako. Kasi hindi naman ako taga-doon. Pero baka din ako mamatay. Like, ganun klase ng yung naiisip ko. Hindi ako taga dito, pero dito ako mamatay. Parang ganun. So kung sino sinachinat ko, di ko na lang gagawin ko. Tapos si Roel po yung may hawak ng susi. Wala si Roel, ano ba? Ganun. Tapos ayun na po, tapos nung nasusunod na po yung lugar, kasi sobrang ironic po kasi, like for example, the sunset ay nandun, tapos yung fire nandun. So I was like, bakit dito Lord? Ang pangit ang nangyayari doon, but you're showing us something so pretty, something so beautiful. So paano ko siya hindi ma-appreciate? Kasi alam niyo po yun, parang, ano ba? Nag-guess niya ba ako? O nag-iinap din ako dito sa video. So ayun po, na sobrang na
hide those ugliness that I'm seeing dun sa harap ko. Pero if I look back, there's something so beautiful that God ay ginawa ni God. Ganun po. So, kaya ako po nasulat din. And yung sa, ano po dyan, yung Anguish Christ, kasi po that time, hindi lang po ma-show kung gaano siya ka-red. Yung sun po niya, sobrang red niya. Kakulay niya talaga yung fire. Sabi ko nga, kay Faith ba yun? Ang galing Faith, no? Kakulay niya yung kakulay niya yung apoy doon sa malayo. Kaya, tas yung mga bata kasi iyak sila nag-iyak. They were calling for their moms, for their, yung mga nilang guardian. Tas, clumsy po akong tao, tas bato-bato po yung doon. Natatakot din ako maglakad doon eh. Baka pinalagdaga pa po ako laptop dalawa nag-church. At saksakan kaya sa balikat. Tapos yung bata, umiiyak. Sunday school siya na bata. Teacher na ako, ano gagawin ko? Should I just go on and iwan yung bata umiiyak doon? Mama, gumagano talaga siya. Tapos sabi sa kanya, binuhat ko yung, sabi ko, Bayos dito ko sa kabila niyo ako. Talaga, bata na, doon ka umiiyak. Ganun siya. So habang naglalakad po kami, umiiyak kaming dalawa. Kasi umiiyak siya. Umiiyak siya, naiiyak ako sa iyak na. Tinatawag na, sabi niya, ate, yung mama ko po, si Kuya Royan pa po, yung mga ganun. Tinatawag niya yung mga family members niya. Ganun. Wala nga, hindi niya namin mahanap. So ayun na, nabiguhan na po namin. And then, yung bata po, yun naman sa amazing. Yung Sunday school na bata po dun, they were 3. Lumapit po sila sa akin, sabi nila, Ate Iri, yung ano po, yung sila Lawrence po, hindi ko pa po nakikita. Si Micaela o yung Bere po. Kasi yun, kasi gusto pa sila Kuya Ken niya daw, hindi niya daw alam kung nasaan yung tita na lang, nasaan si Tisha naman po yun. At yung isa pang bata, kaya mo naman yung isa, Ate Iri, pwede po ba tayo mag-pray? Kasi natatakot po ako sobra. Yun. So, kami ko, wow. In the midst of all this chaos na nanggagaling doon, they remember to pray. Sabi na, Ate Iri, pwede po ba tayo mag-pray? And kasama si Kuya Kyle, nag-pray kami. Pinag-pray namin yung nangyayaring sunod doon. Pinag-pray din namin na buhay, mabubuhay, or makikita nila ng buhay yung mga family members nila that they were crying to. Ganon. So, yeah, that's the story behind that. Kaya po ako natuwa dahil bukod sa maayos na pagkakagawa ng tula, yun po yung sinasabi po natin na sa anumang sitwasyon, people can be in the same situation pero pwede tayong magkaiba ng nakikita. Na we can always see the good of everything in something, na pwede ho sa apoy tayo tumingin at pwede tayong ma-down, panghinaan, pero pwede naman tayong tumingin sa kabilang banda na sa gitna ng umaapoy na lugar, may makikita tayong isang napakagandang sunset. What an amazing view na pwede natin makita na, Lord, that is who you are, Lord. Kaya mong kumilos sa ganitong paraan, kaya mo rin Panginoon ipakita your beauty in the midst of this chaos na meron kami. At tingin ko yun din po ang mensahe sa atin mga kapatid, na pwede tayong dumaan sa iba't ibang pagsubok, lalo-lalo yung ating mga kapatid doon na nasunugan, nawalan mo ng mga bahay at mga ari-arian. We can always see the beauty doon sa mga bagay na yun. Malungkot man, talaga namang nakakapanghina, pero try mo natin tingnan kung ano po yung kagandahan ng sitwasyon sa panahon po na yan. Tulad ng sinabi ni Job sa chapter 1 verse 21 ng Job, nung siya po'y dumadaan mo ng mga pagsubok, at sabi ng kanyang asawa, isumpa mo na yung Diyos mo. Bakit ka pa nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos na yan? Kung hindi naman kayang pagalingin yung anong meron ka, kung bakit inalaw itong mga bagay na maranasan mo, yung mga kawalan ng pamilya, lahat ng ari-arian mo nawala sa'yo. Pero sabi ni Job, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. Sabi niya, hubad akong dumating dito sa lupa. Hubad ako na niluwan ng aking ina. Hubad din akong aalis, mamamatay. Sabi niya, ang Diyos ang siyang nagbibigay. The Lord gave, and the Lord has taken away. And sabi niya, may the name of the Lord be praised. Or
blessed be the name of the Lord. Na dinideclare ni Job dito na hubad akong dumating sa lupa, wala akong anumang pag-aari na meron ako nung ako niluwal ng Diyos. Pero naniniwala ako na anumang sitwasyon, ang Diyos ang nagbibigay, siya din ang kukuha, kaya ako'y patuloy na sasamba at magpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid ko natin from Isla, maging isang encouragement sa atin na si Lord ang nagbibigay, siya din ang kukuha. Kung kinuha niya, for sure siya din ang magbibigay. Siya din ang mas may ibibigay pa. Sabi nga ng mga kapatid ko kay Lexo, baka naman hindi yun yung sapatos na para sa iyo, best. Baka may bibigay sa iyo si Lord ng mas bongga pang sapatos. Yung sapatos na kasi 5.5 ang halaga. Hindi pa ho yun talagang fully paid kasi naka-credit card pa yun. Kaya nakapanghinayang. Pero pag inisip mo, marahil si Lord may mas magandang ibibigay sa iyo. Mas may magandang ipagkakaloob. And remember, sabi sa Romans 8:28, pakibasa nga natin lahat. 1, 2, 3, go. Ayan, itong Romans, itong familiar mo tayo dyan. Hindi man siya yung immediate context related to what happened. Pero isang pagpapaalala mo sa atin, mga kapatid, na ang Panginoon, kumikilos siya. Minsan magtataka tayo, Lord, why do you allow these things to happen? May mga wise tayo Lord, bakit kung kailan pa magtatapos na ako ng pag-aaral sa kanila nasunog itong bahay namin? Lord, bakit kung kailan pa may sakit yung nanay ko, sumabay pa itong napakatinding problema na to? Na Lord, bakit kung kailan pa magkakasama kami magkakapatid sa isang tahanan, bilang mawawalan kami ng tahanan ng isang bubong na pagsasamahan yung namin? We can all have this wise sa isip natin. Pero sa pagpapaalala sa mga anak ng Diyos, walang bagay na hindi mabuti sa paningin niya. Mukha mang masama at this present time, pero later we will realize na Lord, it was meant for my good. Na Lord, yung pagkasunog pala ng aming bahay, yes Lord, nalungkot ako ng time na yun, nabahala ako, nag-worry ako Lord, kinwestiyon kita Panginoon, pero at the end of the day, Panginoon, napakaganda pala ng iyong plano. Nandiyan pa ko kayo? Napakaganda pala ng plano ni Lord. Kaya ngayon po, nangyari din po sa aming church, isang bagay na dapat natin ipanalangin. Napakalungkot po makita na ang church na lahat na po pinag-investan mo natin dun Kumbaga, ang dami sa inyo dito mga taga-din, dun na rin lumaki. Nasubaybayan kayo lumaki sa church na yun. Sa isang ilang mawawala. Pero ano nyo po pinangahawakan ko, Lord, ikaw ang nagtayo ng building na yan. Yung building man nasunog pero ang church na nanatili, nandiyadyaan. Kung kayo ang nag-establish ng church, Lord, kayo ang magpapatuloy. Kung dumating ang panahon, hindi man magpapatuloy sa isang puting bato, ang Diyos magbibigay ng mas maganda pang gusali. Hindi man sa isang puting bato, kundi sa perfect place na ibibigay niya sa atin. Amen? Amen po ba? Kaya lang po ang challenge sa atin, hindi mahalaga kung maganda yung church na gusali. Ang mahalaga yung puso ng tunay na iglesia na nasa loob ng church. What if itong buong LPCM din? First floor hanggang rooftop, 6 floors pa naman to. Paano pag isang iglang, biglang inapuyan to, nawala itong building na to? Ang tanong pa rin sa atin mga kapatid, ikaw na tunay na iglesia, mananatili ka bang magandang iglesia talaga? Mananatili ka bang tunay na iglesia na ikaw na magpapatuloy? Mawala man itong building na ito, makakapagpatuloy ba tayo as one church? That's the question for all of us. At napakabuti ng Diyos, dahil sa dream, may mga church tayo matutuloy natin, totoong church, na pwedeng makapagpatuloy na simulang gawain doon. Ano man ang susunod na hakbang na gagawin natin para sa iglesia. Kaya sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, you do not realize what I am doing right now, but later you will understand. Sabi mo sa tabi mo, later, mauunawaan mo din. Marahil may tanong ka, bakit Lord? Hindi mo talaga alam, hindi mo talaga masasagot yan ngayon, pero remember this, later, mauunawaan mo din kung bakit ito nangyari. And one thing is sure, nangyari yan for your good. And for the best plan ni Lord sa iyong buhay. And sabi nga dito, tandaan mo natin kung paano ang mga Israelita, sa mga tao dito na apektuhan po ng sunog, ang mga Israelita din sa ilang, they were grumbling. Sabi ito, I have heard the grumbling of the Israelites.
Tell them, sabi ng Panginoon, at twilight you will eat meat, and in the morning you will be filled with bread. Then you will know that I am the Lord your God. Marahil, nung nasusunog yung bahay mo, nag-isip ka, Lord, paano kami kakain? Paano ka mag-provide? Pero nakita mo naman si Lord nag-provide sa'yo ng andoks ngayong tanghali. Diba? Marahil ba sa inyo, hindi pa nakakatikim ng andoks, pero kanina nakatikim ng andoks dahil lang sa relief goods, dahil sa paayuda. Diba? Marahil nag-iisip ka, Lord, paano yung aking damit? Panginoon, maging underwear ko, wala. Pero nakita mo, Lord, nag-provide sa'yo kanina. May mga donations na tayo. And we're also thankful sa paaralan nila, Kuya Rex, itong mga kapatid natin dito from AHCS, they already started a donation drive and fundraising para sa ating Hong Isang Puting Bato at sa ating Dream Church. Palagpakan na natin ang Panginoon. Kaya ang anak ng Diyos, hindi pinatutulan ng Panginoon. Hindi gagawin kawawa ng Diyos yung kanyang mga anak. Kaya panghawakan mo lang itong mga kapatid. Kaya nangyari ho, sa kinabukasan, that evening quail came. Dumating yung pugo and covered the camp. And in the morning, there was a layer of dew around the camp. When the dew was gone, the thin flakes like frost on the ground appeared on the desert floor. When the Israelites saw it, they said to each other, "What is it? Ano itong nakikita natin?" For they did not know what it was. And Moses said to them, "It is the bread the Lord has given to you to eat." Ano po yung sabihin nito, mga kapatid? Kung ikaw man ngayon ay naapektuhan sa sunog, o marahil ikaw din ay dumaranas ng same na hirap, ang Diyos ang siyang mag-provide para sa iyo. Amen po ba? Amen. I want you to remember that, mga kapatid, na huwag kang panghinaan ng loob, nawalan ka man ng mga bagay, wala yung damit mong maganda ngayon, wala yung mga t-shirt mong talagang pangdiinan mong t-shirt, pagpuporma ka sa labas, na wala yun, yung sapatos mong napakaganda, never mo pang nasusuot, o talagang pamorma mo yun na wala sa'yo. Remember, si Lord kaya nang palitan yun ng mas maganda pa. Kasi si Lord natin hindi basta-bastang Diyos. And if you think you are not protected by the Lord, kung paano din ang mga Israelita protection ng Panginoon, anong sabi mo dito? By day, the Lord went ahead of them sa pamamagitan ng alin? Ng pillar of cloud. To guide them on their way para gabayan sila. And by night, in a pillar of fire. Nilalamig ka ba? Huwag ka mag-alala, ang pillar of fire ni Lord nasa iyo. Kaya tingin mo maiinitan ka ngayong panahon na ito, napakainit, but the pillar of cloud of the Lord will be with you. Ano po ibig sabihin? Ang proteksyon ng Diyos nasa kanyang mga anak lagi. Amen po ba? Wala kang dapat ikatakot at ipangamba kung ikaw man ngayon ay dumadaan sa ganung sitwasyon. Kaya mga kapatid, hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya ni Lord yan. Kung tingin mo mga hindi mo kaya, pero kaya ni Lord gawin ang mga bagay. Sa ating mong pagtatapos, sayo mo lang ito ngayon. As we continue mo. Ngayon pong gabi, tulad po ng ating mga ginagawa ng itong mga nakaraan, gusto ko na mag-concentrate po tayo sa ating pananalangin at sa pagsamba sa Panginoon. And ngayon po sa ating pong patuloy na pag-awit kay Lord, alalahanin po natin ating mga kapatiran sa Dream. Sa Isang Puting Bato in general, we have around 500 plus families na nasunugan mo. And among those families, ang ating pamilya mo from Dream ay 140, around 140 families ang nawalan mo ng tahanan. And napakahirap po nun. Pero sa gabing ito, ipapanalangin mo natin sila. Yung bawat isang pamilya na yun. Kung meron kayong kaibigan, kamag-anak, nakasama ko doon, or ikaw mismo na taga-Dream, taga-Isang Puting Bato, sabi ko nga, dapat kayo yung unang iyak kay Lord para sa lugar ninyo. Kayo dapat magmakaawa sa Panginoon. Lord, samahan niyo po kami. Gabayan niyo po yung aming buong lugar. Tinan mo, nasunog yung purong Christ hanggang 5. Yung pinsala na hindi lang doon. Buong Isang Puting Bato, walang kuryente. Walang tubig na maayos ngayon. Kaya, kayo po ang number 1 mananalangin para sa inyong lugar. And we know that the Lord has something to do great sa lugar na ito. May gagawin pa po siyang dakila
sa lugar na ito. And He is telling us something. May mensahe ang Panginoon sa bawat isa. Marahil ang nais ng Panginoon sabihin sa atin, kailangan nyo nang manumbalik sa akin. Kailangan nyo nang bumalik ulit. Masyado na kayo nagiging makamundo. Baka masyado na tayong nagiging makasarili. O masyado na tayong iba na ang pinaprioritize. Kaya sabi ng Panginoon, kumalma ka ngayon. Be still. And know that I am your God. Kaya mo sa mga kapatid mo natin na meron pong mga mabigat na kalooban ngayon, may mga pag-aalala. Sa ating pag-awit ngayong gabi, alalahanin mo natin ang mensahe ng Panginoon. Na tayo po'y mananatili lamang sa Diyos. We will be still and know that He is our God. He is in control. Amen po? Sige po, tayo po'y patuloy na umawit, sumamba sa Panginoon. As we sing these songs to the Lord ngayong gabi. Yes, Lord, nais namin ngayong awitan. Sambahin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord. Patuloy kayong mag-usap sa amin, aming Ama. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa ginagawa mo, Panginoon. Sa buhay mo ng bawat isa amin, Ama. Saan man naroon, minsan pa ikaw lamang. Ikaw lamang. Awitan natin ang Panginoon. Saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo mananatili kailanman. Salamat po, mananatili lamang po sa inyo. Sa'yo na ang
bilang magkakapatid sa Panginoon, yung ating mga kapatiran sa Dream, maging sa buong Isla Puting Bato. Hindi man natin ina-expect ang mga pangyayaring ito. Ngunit alam po natin na tinatawagan tayo ng Panginoon to share with their sorrow, to share with their sadness, and to carry their burden as well. Sabay-sabay natin ipasan yung pasanin na meron sila ngayon bilang ating mga kapatid sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, let's pray for strength, let's pray for hope sa buong Isla Puting Bato, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran sa Dream. Nakasalukuyan panigurado, nag-iisip, nag-aalala, hindi alam ang gagawin, hindi alam ang susunod na next step ng kanilang buhay. But we believe sa kapangyarihan ng panalangin. We believe in the power of prayer. We believe in the power of our Lord na walang imposible sa Kanya, walang mahirap sa Panginoong Diyos. Kaya sa oras na ito, iangat lamang natin sa panalangin, mga kapatid. Sabay-sabay natin na idulog sa panalangin yung ating mga kapatiran sa Isla Puting Bato. Bigyan sila ng kalakasan, ng pag-asa ng ating Panginoong Diyos sa panahon na ito. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Let's just cry out to the Lord. Panginoon! with all our hearts.
Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliran naman, Panginoon. Ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man, Panginoon. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan. Minsan pa, suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, Kristo. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. With your voices, suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Kami mananatili sa iyo, Panginoon. Anumang sitwasyon, anumang panahon, Panginoon, tulungan mo po kami, Lord, na manatili lamang sa inyo. Lord, sa anumang sitwasyon ng aming buhay, sa kasiyahan man, Panginoon, sa kalungkutan man, sa kasaganaan man, Panginoon, o sa kawalan, help us, Lord, to be thankful to you, na kami magpasalamat lamang, Panginoon, sa inyo. May mga pagkakataon man, Panginoon, that it's hard to give thanks because of our situations, Lord. But help us, Panginoon, na tumingin lamang sa inyo sa anumang panahon. Nais namin magpasalamat sa inyo, Panginoong Diyos. Patuloy natin awitan ng Panginoon at
pasalamatan ng Diyos sa kabila ng mga nangyari. Ikaw ay mabubuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukuli maging sa dilim ng gabi. Sa bigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay na katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, salamat, salamat.
Ipanalangin po natin yung ating Dream Tondo Church. Napakalaki pa ang dapat gawin. Sa kasalukuyan po, hindi ko alam ng ating buong leadership kung ano ang next step ng ating church na dream. Ngunit naniniwala po tayo na ang Panginoon ang siya nagsimula, ang Panginoon ang siya nagpapatuloy, at ang Panginoon ang din ang may karapatang magtapos nito. Sa oras na ito, ipanalangin ho natin yung buong leadership ng ating iglesia, magmula sa buhay ng ating Pastora Sharon, sa lahat ng ating mga kapastoran, sa lahat ng mga leaders natin. Ipanalangin natin maging yung decision sa KFHI, sa Korea, kung paano gagawin next step sa ating church. Hindi ito desisyon lang ng tao, kundi maging desisyon ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon ang masunod. Bigyan ng karunungan, ng discerning, yung ating mga leaders sa pagpapasya sa mga susunod na hakbangin, sa pagre-restore muli ng ating iglesia. We don't know exactly what will happen, kung ano ang magiging next step, ngunit alam po natin ang Panginoon ang siya may alam ng lahat ng bagay. Kaya sa oras na ito, humiling tayo sa Panginoon ng extra pa na grasya mula sa Kanya. Hingan natin ang Panginoon, ang habag at awa ng Panginoon. Umiyak tayo kay Lord para sa ating church. This is His church. Ito'y iglesia ng Panginoong Diyos. At ayaw natin mapahiya ang pangalan ng Panginoon, kundi ang Panginoon ang siya magtatagumpay sa oras na ito at sa mga susunod pa na hakbangin. Ipanalangin po natin ang buong Dream Tondo Church at ang ating po mga leaders sa oras na ito. Tayo po lahat ay sabay-sabay muna manalangin sa Panginoon. Panginoon,
around 7 to 8 families. Kasama ho ang pamilya mo nila Nanay Dacalios, sila Nanay Ramilo. Ipag-pray mo natin itong mga pamilyang ito, yung mga affected mo sa Gate 52. Same thing ho. Let's pray for strength and hope for their families sa mga oras na ito and for God's provision to them sa kanilang pagharap sa kanilang sitwasyon. Muli natin ipanalangin yung mga kapatiran naman natin dito sa LDCM na victim ng fire ngayong tanghali lang na ito. Tayo po'y manalangin ko sa Panginoon. Aming Ama, salamat po. Lord, we pray, Lord, sa Lord, maging sa mga pamilya. Sa kabila, Panginoon, ng aming sitwasyon pinagdaraanan ng aming buong iglesia. Lord, we believe, O God, that you are telling us something, Panginoon. Nangungusap kayo sa amin sa pamamagitan ng mga pangyayari dito, Panginoon. And Lord, we want to hear from you, O Lord God. Lord, we want to hear from your message, O Lord, sa amin. Lord, open our hearts, Lord. Ang nagpatawarin mo ang buong iglesia na ito, Panginoon. Aming Ama, ipakita mo mensahe mo sa amin. Lord, we want to declare na kayo ang Diyos sa mabuti. Kayo ang Diyos
ang Panginoon namin na kailanman, O Lord God, na hindi kami iniwan at pinabayaan. Ni minsan, Panginoon, na hindi kayo nagkulang ng aming Ama. Sa gabi po nito, sa ating mong pagtatapos, let us just declare to the Lord na Panginoon, kayo ang Diyos na ni minsan hindi kami iniwanan at pinabayaan. Ni minsan na hindi kayo nagkulang, Panginoon. Pawitan po natin ang Panginoon. At habang inaawit po natin ito, alalahanin lamang po natin ang katotohanan na wala ni isang segundo na nawala ang Panginoon sa piling mo. Lagi siyang nariyan para sa iyo. Especially at the moment na tingin mo mag-isa ka, nangihina ka, wala kang madaanan, wala kang makitang solusyon, mabigat ang mga pangyayari. But remember that the Lord is with you. Salamat po, Panginoon. We come to you, Lord Jesus. Minsan, di mo ako iniwan. Minsan, di mo pinabayaan. Minsan, di ka nagkulang. Sa aking buhay ay palagi kang nag-aabang. Minsan, paglayo mo'y di naisip. Pag-ibig mo sa akin di malilig. Pagkat minsan pa ang iyong yakap, at minsan ay nag-atid sa'kin sa ulan. Nang minsan mo ako matagpuan, pagmamahal sa'kin ay nilaan. Ang aking buhay nagkaroon ng kulay dahil sa'yo, kayo'y may saysay. Minsan, sa aking puso'y di natakot, dahil minsan, di mo ako nilimot. Kaya minsan pa, aking nadarama, pag-ibig na nililipas sa Pilipinas.
sa katabi mo yan. Just pray out of your heart, out of love in Christ. Ipag-pray mo ang katabi mo na yan. You declare blessing of the Lord upon that person. Kung ano ang dili ng Panginoon sa iyo para ipag-pray yan, ipag-pray mo siya. Kung alam mo na taga-is na yung katabi mo, pray for healing sa kanyang puso. Pray for strength, inner strength sa kanya. Pray for hope sa katabi mo na yan. And pray for joy na magpatuloy lamang despite of any situation na meron po tayo ngayon. Ipag-pray mo natin, let's just bless each other sa oras na ito. At i-declare mo na ang kapatid mo na yan ay laging sinasamahan ng Panginoon. Hindi niya pagkukulangin, hindi niya iiwanan, hindi niya pababayaan. Declare yung pagsama ng Panginoon sa katabi mo na yan all the days of His life. Tayo po ngayon ay manalangin po sabay sa Panginoon as you pray for that brother or sister na yung katabi ngayon. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po natin sa kanya. Lord, we pray that your blessing upon that person. Manalangin po ang bawat isa ng kayo, Panginoon, ang nakakalat ng aming pusong kalisipan. Panginoon, dalangin naman natin, O Diyos, aming Ama, dahilan ang maligtas sa buhay ng bawat isa. Kayo, Panginoon, O Lord, ang naging sentro ng aming mga buhay, Panginoon. Aming Ama, Lord, we pray for your strength. We pray for your hope upon the person, O God. Panginoon, salamat po, Lord, ang aming isa sa inyo. This time po yung panalangin naman po natin yung ating mga pamilya. Remember your families in prayer. Panalangin mo yung nanay, yung tatay. Panalangin mo yung grandparents. Kasama mo sila. Ang iyong mga kapatid. Panalangin mo kung may mga member pa sa family na wala sa Panginoon. This is the time you lift them up in prayer. Ask the Lord to move in your family. I-declare mo the same declaration of Joshua. For you and your household, you will serve the Lord. Bilang isang pamilya sa oras na ito, i-declare mo ang pagpapala sa iyong pamilya, hindi lamang material blessing. Unang-una sa lahat ng spiritual blessing ng Panginoon upon your family. Pray for salvation ng iyong pamilya. Pray for salvation ng nanay at tatay mo kung hindi pa sila naliligtas. You pray for them sa oras na ito. Tayo po manalangin para sa ating mga pamilya.
na tunay po, Panginoon, kayo ang aming Diyos, na minsan hindi kami pinabayaan, hindi kami iniwanan, Panginoon. Lord, sa gabi ito, maraming salamat po sa panahon na kami po, O God, ay sa maiksing panahon na ito ay muling nakatanggap ng pagpapalakas mula sa inyo. Panginoon, ang pagpapaalala na kayo ang Diyos na aming Panginoon sa gitna ng anumang bagyo, sa anumang unos ng aming pong buhay, anumang apoy ang dumating sa amin, O Lord, hindi ito, Panginoon, ay magiging dahilan ng aming pagkalayo sa inyo. Kundi, Panginoon, magiging aming batong tungtungan upang kami patuloy na lumapit sa inyo, Panginoon. Hilingin ang iyong pagsama at kilalanin kayo bilang aming Diyos, Panginoon. Ang Diyos na kailanman hindi kami pinapabayaan. Ang Diyos na kailanman hindi nagkukulang sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buong linggo na ito. Panginoon, napakahaba man ang linggong ito, O Diyos. Napakarami mang nangyari, O Diyos, sa amin bilang isang iglesia. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, that after all the tears, O God, and after all the sorrow, joy comes in the morning, Panginoon. Meron kaming kagalakan sa hinaharap. Meron kaming kagalakan, pag-asang tinatanaw sa aming pag-isig. Dahil kayo ang Panginoon namin, ang Diyos na tapat, ang Diyos na makapangyarihan. Panginoon, maraming salamat po aming Ama. Panginoon, kayo ang Diyos na kumikilos sa lahat ng sitwasyon. Lord, we lift to you, Panginoon, yung aming mga kapatid sa Isla Puting Bato. Panginoon, particularly, Lord, yung aming mga kapatiran sa Dream Tondo Church. Aming Ama, we declare na kayo ang sasama sa kanila. Kayo, Panginoon, ang patuloy nilang makita in this journey, Lord, of restoring their houses. Sa pagsisimula muli ng kanilang buhay, Panginoon, samahan niyo po sila. Walang ni isang segundo, Panginoon, na makakaramdam sila, Panginoon, ng kawalan, kalungkutan, Panginoon, o kawalan ng pag-asa, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isang pamilya. You comfort them at this very moment, Lord. Sa mga taong hindi pa, Panginoon, nakaka-move on sa nangyari, Lord, tulungan niyo po sila. Comfort them, Panginoon, and give them, Lord, your encouragement upang makapagpatuloy sa kanilang buhay. Lord, inaangat namin sa inyo ang aming panambangan sa Dream. Panginoon, maraming salamat po sa sinimulan mong gawain. Panginoon, pansamantala naman kami na mawawala sa Dusan at Dion. Panginoon, naniniwala kami ng iglesia mo ay hindi, Panginoon, magkakawata-wata. Kundi, Panginoon, tulungan mong bawat isang miyembro ng Dream Tondo Church na mas lalong magkaisa, mas lalong manalangin, mas lalong, Panginoon, umapoy ang pananampalataya sa inyo, Panginoon, sa oras na ito, aming Ama. Lord, we pray for wisdom and discernment sa aming po mga leaders, O God. Maging, Panginoon, ang aming mga counterparts sa Korea, Lord God. Ano bang desisyon ang mapagdidesisyonan? Panginoon, seryuhan mo ito ng iyong banal na dugo. Maging kalooban mo ito, Panginoon. At ang kalooban mong dakila, perpekto, walang kapintasan, ang siyang masusunod, aming Ama. Lord, sa aming pong paghiwa-hiwalay, inaalala din po namin, Panginoon, yung aming mga kapatiran sa LTCM na ngayon lang tanghali ay nawala ng tahanan. Panginoon, we pray for also for them, Lord. Panginoon, kayo ang kanilang tingnan. Panginoon, comfort them, O God, sa oras na ito. Palakasin mo po ang kanilang mga loob, aming Ama. Lord, maraming salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa. Aming Ama, nawa, O Diyos, tanggapin namin ang mensahe mo that we want us, Lord, to be still in your presence. You want us to be still, O God, and know that you are our God, Lord, our sovereign Lord, who is in control of everything. That no matter what bad happens to us, Lord, all things work for the good of those who love you, Lord God. Patuloy namin panghawakan na hindi man namin maunawaan ngayon, alam po namin kayo, O Diyos, ang siyang mag-turn ng aming mga kalungkutan into joy because you have given us the reason for our sadness ngayon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na sa ilang tumingin, aming Ama. Panginoon, ingat
kami sa lahat ng aming dadaanan, uuwian, taglayin namin, Panginoon, ng kapayapaan mo at ang iyong Espiritu Santo, Lord, na patuloy magpapaalala sa amin that you love us so much, that you never leave us, you never forsake us, Panginoon. Sa iyo po namin mag-ingat na ibinabalik ang lahat ng aming papuri, pagsambat, pasasalamat sa tanging pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Sige po. Minsan pa palakpak po para po sa